Hindi na nga namin matiis ang amoy ni Kesha dahil nga ni ilang linggo na laging hindi natutuloy ang kanyang pagpapaligo. Dahil nga hindi natutuloy ang pagpapaligo sa kanya dahil naman napaka-busy ko sa school para gumawa ng mga lesson plan. Hindi nga pala ako magpapaligo sa kanya dahil ipapagroom ko siya sa clinic. Paalis na nga kami ay parang ramdam na niya naliliguan siya. At tingnan nyo naman si Kesha na halos ayaw maglakad samantalang kapag ilalaw siya sa tabing dagat ay parang nakawala sa kulungan kung makatakbo. Napipilit ko naman siya maglakad pero ilang segundo lang ay ayaw na naman niya maglakad. Kaya naman sabi ko sa pinsan ko ay kargahin na lang hanggang sa makasakay kami sa kanto. Kasakay na nga kami ng tricycle at buti na lang hindi natakot si Kesha at napaka-behave niya. Siguro nga ay nasanay na siya dahil nung nakaraang buwan nga ay nakasakay na rin siya sa tricycle. Malapit nga lang pala yung clinic na kung saan liliguan si Kesha. Pagpasok nga namin ng clinic ay tinanong agad kami kung liliguan nga ba yung pusa. Kaso nga lang ang nagkaroon ng problema dahil wala daw yung nakatoka sa pagpapagroom ng pusa. Kaya naman sabi ko kay Laika ay sa kabilang clinic na lang ipagroom si Kesha. Kesa naman hindi maligo at magkamot-kamot na naman sa bahay. Sa punto nga ito ay nakasakay na ulit kami at nagmumuryot na si Kesha. Naiingayan at sa sinakyan namin. Sabi ko nga kay Laika para hindi matakot si Kesha ay kargahin na lamang hanggang sa makarating kami sa kabilang clinic. Pagkarating nga namin sa clinic ay pinapilap agad ako. Habang nagpipilap nga ako ay tinanong ko kung magkano ang magpa-groom. Tinanong nga kami kung babalikan namin si Kesha at bibigyan kami ng oras kung anong oras babalikan si Kesha pagkatapos maligo. Sabi ko naman ay maghihintay na lang kami dahil wala naman kaming ibang pupuntahan. Ang kagandahan nga dito sa clinic nila ay magkatabi lamang ang kanilang groom salon at clinic. Hindi ko nga nabidyohan ng pagpapaligo kay Kesha dahil akala ko hindi pa tapos ang pagpapaligo sa aso. Nang makita ko nga si Kesha ay na-blower na siya at tinatanggal na siya ng dumi, tenga o tutuli. Ang akala nga namin ay sa groom salon kami magbabayad, hindi pala, dito pala sa mismong clinic kami magbabayad. Kabayad ko ng pagpapagroom kay Kesha ay tinanong ko naman kung magkano magpa-deworm at magpa-vaccine. Ang sabi nga sa akin ng pag-deworm daw ay 200 pesos pero si Doc daw ang gagawa noon. Sa first vaccine nga ni Kesha ay 700 pesos. Bago nga daw i-vaccine si Kesha ay dapat daw na-deworm na at babalik daw makatapos ng 2 weeks. At tinanong ko na rin nga pala kung may available silang tali ng pusa kaso nga lang daw ay wala pa silang available. Kaya naman pagkatapos namin magtanong ay nag-thank you na ako kay ma'am kaya naman ito pumunta na kami sa park para bumili kami ng makakain namin dahil bigla kami ginutom. At kung makikita nyo nga hindi ko man lang binababa si Kesha dahil ayaw niya rin namang maglakad kaya naman kinarga ko na rin siya papuntang park. Sa punto nga itong paglalakad ko ay minapansin ako dito sa damit ko at sa kulay ng balahibo ni Kesha na parang magkamukha lang ang kulay nila. Inatry ko nga ulit paglakarin si Kesha pero ayaw pa din niya kaya naman kinarga ko na ulit. First time nga nila ang pala ni Kesha makapunta sa park. Kaya ayaw siguro niya maglakad dahil bago lamang sa kanyang paningin ng park. Akala ko nga kapag napasyal ko sa park si Kesha ay matutuwa siya at magtatatakbo siya pero hindi ganun ang nangyari. Si Kesha kasi yung tipo ng pusa na mahiya ay nakala may tao rin siya. Sa punto nga ito ay umorder na rin kami ng pizza na tig 95 pesos. Kaming dalawa nga lang palang kakain ito at dito rin kami kakain. Habang nakasala nga yung pizza namin, sabi ko nga magsasalamin muna ako saglit. Sabi nga ng pinsan ko, ibilisan ko daw magsalamin dahil magsasalamin siya. At sabi ko nga oo at bibilisan ko na at ako muna magkakapit kay Kesha. At dito nga sa tabihan ng tindahan ng pizza ay may mga tindang souvenir na mga t-shirt at mga keychain na kung saan dito kayo makakabili ng souvenir ng Oriental Mint. Dito lang yung matatagpuan sa tabihan ng park. Buti na nga lang ay si Kesha ay napaka-behave pa rin dito sa aming binilhan ng pizza. Pagkatapos nga namin bumili ng pizza, ay bumili naman kami ng 20 pesos na milk tea. Ang flavor nga ng milk tea ko ay taro at kailaman ay choco chips. Yun lang naman mga kaniknik ang ganap natin for today's video. At baka naman di pa po kayo nakaka-follow sa ating page, papollow naman po ng page natin. At pa-share na rin natin mga videos para updated po kayo lagi. Thank you for watching!